May nagsabi na ba sa'yo na parang hindi ka tumatanda? Na may mga taong nagugulat kapag nalaman kung ilang taon ka na talaga? Kadalasan iniisip natin na dahil lang ito sa lahi, sa genes o sa magandang skincare routine. Pero naisip mo na ba na baka may mas malalim pang dahilan? Ang anyo natin ay salamin ng kalooban. Kung paano tayo mag-isip, magmahal at magpatawad, lahat yan ay nakikita sa mukha natin. Kapag magaan ang loob mo, mas banayad din ang tingin ng mundo sa'yo. Dahil ang tunay na kabataan, hindi lang sa balat nakikita kundi sa kapayapaan ng puso. Una, dahil marunong kang magpatawad, hindi mo hinahayaan ang galit na manirahan sa puso mo. Kahit minsan, may mga sugat na hindi humihilom agad. Natutunan mong bitawan ang bigat hindi dahil nakalimot ka, kundi dahil pinili mong payapain ang sarili mo. Ang taong marunong magpatawad, nagmumukhang bata hindi dahil sa balat kundi dahil sa kapayapaan. Dahil ang taong walang dinadalang galit ay mas magaan ang aura. Pangalawa, dahil marunong kang tumawa kahit sa gitna ng problema. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil marunong kang maghanap ng liwanag kahit sa madilim. Ang tawanan ay parang pahinga ng kaluluwa. Ang mga taong marunong magpatawa, kahit pagod, sila yung hindi agad natatabunan ng bigat ng mundo. At habang natututo kang ngumiti sa gitna ng unos, hindi mo namamalayang nagiging magaan din ang iyong mukha. Pangatlo, dahil marunong kang magpasalamat, marami sa atin ang nalulunod sa kakulangan. Pero ikaw, natutunan mong pahalagahan ang meron ka. Kapag ang puso mo ay marunong magpasalamat, humihina ang tensyon sa katawan, bumabagal ang pagtanda ng isip at emosyon. Ang pasasalamat ay parang ilaw na nagbibigay buhay sa loob. Kahit maliit na bagay, nagiging dahilan mo parang ngumiti. At doon nagmumula ang tunay na kabataan. Pang-apat, dahil hindi mo pinipilit ang mga bagay na hindi para sa'yo. Maraming tao ang napapagod dahil sa pagpupumilit. Pero ikaw, natutunan mong bitawan ang kontrol sa mga bagay na hindi mo hawak. Hindi mo tinititigan ang mga pinto na nagsara. Marunong kang lumakad palayo ng may dignidad. Sa bawat pagbitaw, gumagaan ang enerhiya mo. Dahil ang taong marunong tumanggap ay hindi nagmamadaling tumanda. Panglima, dahil marunong kang mapag-isa, hindi ka natatakot sa katahimikan. Sa halip doon ka nakakahanap ng linaw. Ang mga taong marunong makinig sa sarili ay hindi basta nadadala ng ingay ng mundo. At dahil nakikinig ka sa loob mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili sa iba. Doon nagsisimula ang tunay na kapanatagan. At ang kapayapaan ay laging nagbibigay ng kabataan sa kaluluwa. Panganim, dahil marunong kang magmahal ng totoo. Hindi mo ginagamit ang pag-ibig para kontrolin, kundi para magpalaya. Kapag nagmamahal ka, hindi mo kinakalimutan ang sarili mo. At dahil doon, hindi nauubos ang enerhiya mo sa paghabol o paghingi. Ang taong marunong magmahal ng may balanse ay laging may ningning sa mata. Isang uri ng sigla na hindi mabibili dahil galing sa loob. Pang-pito, dahil marunong kang manahimik, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Kapag may hindi nakakaintindi sa'yo, tinatanggap mo na lang. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang mga taong marunong manahimik ay mas mabagal maubos. Dahil imbes na ubusin ang lakas sa pagtatalo, pinipili nilang ituon ang enerhiya sa kapayapaan. Kaya siguro, mukha kang mas bata kaysa sa edad mo. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Ang desisyong maging payapa, maging mapagpasalamat at maging totoo sa sarili. Ang kabataan mo ay hindi lang sa mukha kundi sa paraan ng pagharap mo sa mundo. Habang ang iba ay natutuyo sa galit, ikaw ay nananatiling sariwa sa loob dahil pinili mong magpatawad, ngumiti at tumahimik kung kinakailangan. At siguro yun ang tunay na sikreto. Ang kabataan ay hindi galing sa labas, kundi sa paraan ng paghinga mo sa buhay. Kung gusto mong mas maunawaan ng ganitong mga pananaw at matutong basahin hindi lang ang mukha ng tao, kundi pati ang kaluluwa, mag-subscribe ka lang. Dahil minsan, ang mga simpleng pagninilay na ganito ang nagigising sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao mo.